teka lang ho ha. Yan, yan. Dito, litan natin ng konti. Para kita si Sir MJ. Yan. Walang sound. Yeah. Yung ibang sangkot dun sa flood control, ano man. Hindi ko alam. May interview kayo kanina sa GMA. Sinasabi niyo daw, baka Nasa Amerika na daw, sir. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandun sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon na inahanap na kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Yun lang. Pero may commitment sila sa iyo, sir, na uuwi sila kapag pinatawag nyo na po sa Blue Ribbon? Hindi, wala kaming makita kasi nasa ibang bansa. So hindi namin malaman kung ano isasagot na. Pero may representative sila. Ang problema lang, may capacity ba na i-represent naman sila, lalo na sa mga tanong na very crucial. Correct. So, maaari namin silang ipa-aresto eventually. Mga dalawa na lang naman yata yun. Sir, sino yun? DPWH or contractors? Sa panig ng mga contractors. Inaabangan ko dito, alam nyo mga kababayan, yung tipong pagka kasi itong si Sean Marcoleta di ho talaga mahilig mang kontepto eh. Hindi ho to ala Paduano, naiintindihan ko siya doon eh. Naiintindihan ko siya doon sa punto na yon na talagang etong mama na to napakahaba ng pasensya. Kahit na doon tinalakay yung hearing dyan sa yung ABS-CBN, hindi ho talaga siya yung tipong kagay happy trigger sa pagkokontep, hindi ho siya ganun. Reasonabling tao, mahaba pasensya, pero pagka ito napuno, nanginginit ako na ho sa susunod na hearing. May kalalagyan itong mga kontraktor na to. Gusto ko talaga makontempt yung mga kontraktor. Kasi pagka nasa kustudiya na sila ng Senado, yan sinasabi ko. Magkakaalaman na tayo. Magkakaroon na tayo yung kung tawagin heart to heart talk. Di ba? Magkakaroon na ng heart to heart talk. Magkakaalaman ho kasi ang ano natin dito, problema ho talaga natin. Baka maunahan ang mga senador na makapangontempt yung mga congressman sa House of Representatives. Pagka naunang nag-contempt yung mga taga-House of Representatives, syempre nasa custody na nila yung mga resource person na yan. Pagka inimbitahan sa Senado, pakikiusap. O pagka pinakiusap na, pagkatapos yung pinadalo sa hearing, balik na sila sa House of Representatives. Ika nga yung Agent Morales ang datingan. Yung papasukin ka ng mga senador tapos meron namang ibang tao doon. Higa nga merong saksi kung ano mga pag-uusapan. Merong ikatlong tao doon na magsasabi na kung sakaling magkabistuhan o kung ano mang mangyari dyan. Di niya ba sinabi yun? Di ba sinabi niya yun? Okay, videohan nyo na para sigurado. Paaminin nyo na kung sino yung mga boss nila. Imposibleng wala silang kilala sa DPWH, di ba? Imposibleng yung mga taga-DPWH, sila lang yan. Wala silang kilalang congressman. Kaya naman. Dalawa, sir. Yung Parang hindi pa yung isa sumisip. dumating na yung ano na lang. Kaya lang, may mga procedure kasi tayo. Kailangan show-cause order. Pagka hindi naman yan serve yun. Sabina, pagkulang sabina, mapipilitan na huwaran. So, para naman hindi na masabing masyado tayong mabalasik. Hindi naman yun ang ating Tama. ipakay natin, makatulong sila para mahanap natin ang maraming kasagutan sa maraming tanong na nakabaon. Tsaka yung investigation in aid of legislation. Diba? Sir, yung contractor na yun na isa na lang na nasa US, kasama siya doon sa top 15 na hinahanap natin na listahan ng Pangulo. Parang kasama sa top 15. Sa Monday, sir, na hearing, at sino pa yung ine-expect na Sana pinatawag? nandun na lahat. Sana represented na lahat. Kasi ang iniisip ko nga, hindi na yung session day para sana buong araw para mas maraming matake. So, hindi kayo Ganito, Sen, para walang talagang Sabado, doon tayo mag-hearing. Kaya naman yan, ang nantoka. Sabado, umpisa natin na Sabado ng umaga, Linggo, Lunes ng alas 3, pagka mag-uumpisa session sa plenaryo, doon tayo matatapos. Diba? Lahat, ipatawag na natin. Yan si Bunoan, yan si
Lahat Hindi sila. din ng mga Thursday, ganun. Friday. Hindi, eventually, ganun na hihingin ko para sa ganun, mas makarami tayo mamika. Sir, meron bang witness na gusto nang lumabas, humarap, nagsabi sa inyo na alam nila? Merong mga feelers, kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ng kanilang sasabihin bago, kung wala namang bago, paano naman. So, pinakamagandang ma-determine natin, ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? Pagkatapos saka natin titimbangin. Ilan yan, sir? Yung sinasabi mo. Pero basta meron, basta mga mangilan-ngilan. Yan. Ngilan-ngilan. Oo. Meron din sa DPWA, sir. Kinukumbinsi yung nagtapat eh. Marami kasing nakarinig. So sabi ko, puro dinig lang yan. Gusto ko. Meron talagang nilitaw na magsasabi ng totoo. Flood control and umalis, do you have the same No, I do information? not have any information. Sino umalis? Basta may, wala siyang binagay kung sino, I pero, don't know. I haven't talked to him. pero sir, just in case na yung meron kayong dapat na paharapin dyan na lumabas na ng bansa, ano pwedeng Na dapat gawin? magkaroon ng lookout. Para mapigilan. Oo. And pag umalis ka, that is an admission of guilt. Flight means guilt. Sir, kumbinsido ba kayo doon sa paliwanag ng abogado ng mga Diskaya na kaya wala raw yung mga sasakyan doon kasi ginagamit tsaka binabaha daw kasi yung passage. Tell it to the Marines. So sir, on Monday, Teka, I have to commend the Bureau of Customs for seizing the 12 vehicles of the Sky led by Commissioner Ariel Nepomuceno. sir, on Monday, papakita niyo na ba yung sulat na sinasabi niyo na magpapatunay na, But I have it. so may nagbibigay talaga? Nagbibigay talaga? Yeah, bigyan siya ng 40% advance. Doon sa mga specialist na DPW. Ayaw pa niya magturo eh. So paano yun? Under oath siya, kung sakaling magsinungaling. We will contemplating on the idea of citing her in contempt. Kung Gusto ko. paninigan niya, sir. She's a blatant liar and her statement is full of inconsistencies. Kita mo, sabi niya, sa Alpha and Omega lang siya concerned. Tapos, nung tinanong ko si St. Timothy, St. Jared, nag-test na, pero hindi naman totally nag-test. Nandun pa rin yung pangalan niya sa ano. Inassign niya sa St. Timothy, pamangkin niya. Yung isa, asawa niya. Yung isa, anak niya. Dapat sa portion na sila-sila rin. Sir, sabi as early as 27, meron na daw issue ng 2017. Meron ng issue tungkol dyan sa ghost flood control. Dapat ba hindi lang malimit sa Marcos administration investigation about ghost flood control Well, project? we can go farther from that. Siguro, kailan talaga nagsimula itong mga ghost projects ito or yung mga substandard projects nito. Kung talagang meron panahon ng previous administration, siguro si Senator Martin answer that. So sir, sabi ni Baste, baka daw sarsuela lang itong investigation. Do you think may kahinat na? Of course, meron naman marami. As long as merong, palagi ko meron ng sisingaw dyan, meron mag-i-whistleblower dyan. Wala pa lumalapit sa inyo, sir? Ewan ko kay Senator Marcoleta. Hindi ko alam. Kay Senator Yun eh. Siyempre, yung sila Senator Jingo Estrada, yan, ika nga, veterano na yan, batikan na yan pagdating sa ganyang klaseng usapin. Dito tayo, sinabunhon itong si Atty. Salvador Panelo, itong si Marcos Jr. Ang hirap mong ipagtanggol. Okay. No, alam po ninyo, alam na natin na talagang ang intensyon para ilagay mo dyan si Rimulya, kasuhan si BP Sara. Gusto Yeah. nilang pilayin ito, gusto nila ipakulong ito, gusto nila i-convict ito para hindi na makatakbo ito sa 2028. Yan talaga ang plano. Yan. Tingnan mo ha, yung Judicial Bar Council, o makinig po kayo, mga miyembro ng Judicial Bar Council, ba't nyo naman in-interview pa? Akala ko ba, sa regla, sa rules, pag merong kaso sa
Ito talaga yung mga salita talaga nitong si Atty. Salvador Panelo, malulupitan ho. Sa regla. Ombudsman, hindi bibigyan ng Sabi ko, clearance. yan. Madi-disqualify ka. Sinabi nyo, wala pang clearance. Eh bakit in-interview nyo pa? Kung walang clearance kasi, you are disqualified to be a nominee. So, yung mga qualified, padadaanin sa mga interview sa Judicial Bar Council, tapos sila magre-recommenda sa kanilang shortlist kung sino pumasa sa kanila. Eh, disqualified nga ito eh. Dahil may kaso pa. May kaso sa ombudsman. Kung ano-anong mga ginagawa nilang dahilan. Kaya siya daw i-dismiss ng ombudsman. Kasi may bago silang pinalitan nila si Castillo ng ombudsman. Kumuha sila nitong Vargas na magiging acting ombudsman. At ang balita nga, itong si Vargas, i-dismiss ang kaso. Nako. At napatunayan, ay hindi naman itinatanggi ni Rimulya na yung asawa ni Vargas, acting ombudsman, ay kaklase niya. Kaya dapat hindi si Vargas ang mag-resolve nung kaso ni Rimulya sapagkat may conflict of interest. Bakit hindi siya nag-recuse? Masyadong maliwanag, nagkukutsabaan kayo lahat para may pasok niyo si Rimulya. Kaya dapat hindi nyo ipagpilitan si Rimulya. Mr. President, talaga bang ikaw gusto mong sirain ang sarili mo? Ang hirap mong ipagtanggol. Kasi ikaw gumagawa mismo ng kalokohan mo. Kalokohan nila. Complicit ka Tinotolerate mo sila Kaya gusto sinasabi sige, Atty. Panelo, ako, ano ko to ilabas mo na lahat na nararamdaman mo. Alam ko matagal mo nang gustong ilabas yung mga kataga na yan, Atty. Panelo. Hindi, totoo lang matagal nang gustong ilabas ni Atty. Panelo. Kung gusto mo kita ipagtanggol dahil hanga ako sa tatay mo, paano ipagtatanggol sa ginagawa mo? Pinagpipilitan mo yan si Rimulya. Sapagkat si Rimulya, hindi naman yan papasok dyan kung hindi mo tinimbrehan yan na gusto mong ilagay dyan. Tigilan nyo na yan. Meron ka pang halos 3 taon pa o mga 2 taon mahigit upang makarecover ka para yung tatay mo maging proud sa'yo. Sayang ka, sayang ka. Bibilin, sayang ka. Kayo naman mga sa JBC, pwede ba? Itigil nyo na rin yan. At ikaw naman, Mr. Vargas, nakakaya ka naman kung di ka mag-recuse. Huwag ka nang pumasok dyan. Yung palang asawa mo kaklase ni Rimulya. Wala naman tumatanggi kung totoo o hindi. Ibig sabihin totoo dahil hindi nyo tinatanggi. So ibig sabihin, masyadong klaro. Kaya pwede ba? Tumigil na kayo. Huwag nyo nang hintayin ang hagupit ng taong bayan at kayo'y ikulong lahat. Opo, lalo na Attorney Sal. Ayun na nga mga kababayan, lilipat na ho tayo dito sa ito. Dito tayo kay Soto. 1965 pa Outdated na. 1965 pa. Meron pa nga doon sa batas na yun. Ano muna, kailangan mo nang magpapogi nito si Soto. Kulang pa siguro yung pagpapapogi niya sa Senado, kaya dito ho tayo sa interview niya dito kay Ma'am Ali Soto at dito kay Ma'am Sabi, isasubmit daw sa commission ng appointments yung 3 Yung 3 board members and 33 years lang. Pero ilang taon na yung mga board members na yan? 3 years lang dapat yan Pero ano nangyayari? Nare-renew. Panahon pa ni Duterte lahat yun. Lahat sila Duterte appointee. Tapos nare-appoint lang dito kay si President Marcos. Ba't di pa tinanggal? Okay, Duterte appointee, bakit di pa tanggalin? Pwede naman sibakin yan bakit di sinibak? Bakit? Ngayon sinisisi doon sa mga ahensya, sinisisi kung sino-sino, sinisisi sa Duterte appointee, kasi outdated na. Brad, yan ang dahilan kailanman hindi ka magiging presidente ng Pilipinas. Yung attitude mo na yan. Hindi yung kalidad kasi nito si Soto, hindi pang presidente. Pang-aso lang ho talaga. Kung pinag-uusapan namin ni President Marcos yan,
Hindi nga niya President matandaan na kilala niya yung tatlong yun eh. Wala siya kilala. Napaka-obscure nung pick-up eh. Correct. Hindi natin Laki pala akalain. ng papel. Yeah, oo. Ang tindi pala ng papel nun, hindi natin alam, hindi natin namamalayan kasi napakaliit na Liit agency. attached sa SIAP, attached sa DTI. Oo. So, kailangan talaga pa rin yung investigasyon na gano'n para ayusin natin yung batas. Paguhin natin ang batas ng SIAP na yan, tapos paguhin din natin ng... Alam mo nung araw, give credit where credit is due. I found out, pinaalam sa akin ni Lito Dabilito na dating Executive Assistant Senator Tatat. Si Kit Tatat, nag-file pala nung araw ng bill na restructuring the DPWH. Okay. Pinag-aaralan ko ngayon at pwede kong i-bring up doon sa Blue Ribbon. So, yung legislation na investigation... Ano na ho yan? Ilang taon ko na ba sa Senado nag-aaral? 30 taon? Ilang taon na ba? Wala eh. Sinisipon pa tayo o... Di ba? Senador na yun, nag-aaral na sa Senado. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin. Pumuti na lang po. Nag-aaral pa rin. Kasi ang nangyayari lang kasi, ang pananaw ng tao is, inquiry ito, tapos may mga nag-grandstanding dito. Di ba? Yun ang iniisip ng iba. Pero ang totoo nun, mahalaga yung pinag-uusapan nila papunta sa legislation na dapat ipasa. Ganun dapat. Kaya lang napupunta sa mga napupunta sa mga iskandal eh. Pero kasi meron ding oversight function ang lehislatura na yung pinasang batas mahusay na ipanatutupad. Pero having said that, gusto ko lang tingnan itong gusto niyong i-overhaul nga ang PICAB at ma-amend to actually amend itong Construction Industry Authority of the Philippines, yan yung SIAP at saka yung PICAB, Philippine Contractors Accreditation Board Law. Dahil nga dito sa mga nangyari dito sa nalantad nung Senate Blue Ribbon Committee, Tito Sen, kung saan nakita natin yung mga diskaya. Nakita mo, questionable yung ownership structure nung kanyang di ba, na obvious na dami lang yung empleyado niya, dami lamang yung pinsan, yung pamangkin niya, pinsan ng pamangkin niya, tapos siyam sila, nasabay-sabay nagbibid para kung matalo yung isa, malaki pa rin yung chance na Diskaya owned pa rin yung manalo. Material representation in the construction industry. Pakihimay mo nga sa amin yan, Tito Sen. Oo, tama ka. As a matter of fact, it's material misrepresentation. Ang nangyayari kasi nila, yun ang isa sa mga tinitingnan natin na mukhang walang either walang power ang pick-up na masita yun or pinapayagan nila. Sapagkat lumalabas, 2 sa 3, contractor din eh. Ngayon, sabi nila, hindi kasi daw, ang requirement daw doon ay contractor. Oo, contractor, pero hindi ka na pwedeng mag-contract sa gobyerno. Para mga abogado, pag ikaw naging juez, ina-appoint kang judge, hindi ka na pwede mag-lawyer. Mag-private practice. Conflict of interest. Ganun. Sa mga punto ni Soto na yan, dapat noong mga 1991, doon niya linabas. O kaya din naman kaya noong mga 2016. Dapat doon niya sinabi yan, kailangan ngayon eh. Ngayon siya mag-grandstanding, di ba? Soto? Ano yun? Ano ba klaseng thinking naman ngayon? Porque contractor siya, pwede siya mag-contractor. Anyway, doon sa tinatanong mo, siyam ang kanilang mga korporasyon, kumpanya. Yung mga members ng siyam, interlocking eh. Yes. Related. Sila din eh. Kaya nga, pwede ba yun? Lahat sila magbibit. Sila din yun. Talagang malino na material misrepresentation. At sa ngayon, meron sila ng mga letter of authority na final doon sa siyam na kumpanya. Pati doon sa mag-asawa. At kausap ko kahapon si Commissioner John Lumagi. Tito Sen, ito, sabi mo nga itong mga Senate Blue Ribbon hearing, it's in aid of legislation. My question also, are you also going to look into the contributions? Because Senate President Cheese Escudero admitted in public that he accepted 30 million pesos as donation when he ran again, when he ran again for senator noong 2022. Yung mga ganyan, at sinasabi rin po ni Chairman
George Garcia na may mga gray area no? Talagang hindi pa talaga, kumbaga may difference yung sinasabi personal ba or yung parang doon sa korporasyon ba yun or whatever. Is that also something that you will look into moving forward sa paggagawa ninyo ng mga batas? Mga political contributions na dapat walang koneksyon sa mga mambabatas po natin. At the moment, COMELEC na issue. COMELEC na issue yan. Pero dito sa amin, hindi ang Blue Ribbon ang nararapat tumingin yan. Ang dapat tumingin yan yung Committee on Electoral Reforms. And siguro, it will be brought up, I'm sure. Kasi meron ng mga nakafile ngayon sa Committee on Electoral Reforms na mga bill, hindi may iwasan pag-usapan yan. Lalo na, haharap ang COMELEC doon sa mga hearing ng electoral reforms. Pagkarap ng COMELEC, hindi maaaring matanong yan at magkaroon ng inquiry tungkol dyan. Hindi pwede yung gray area. Kailangan dyan, black or white. Correct. Talagang express provision na pati yung tumanggap. Ibig ko sabihin, dahil yung kay Joel Villanueva, San Jose Builders ang nakalagay. So yun, tagilid yun. Tapos yung isa, pangalan lang ng tao, nakonektado sa isang, nakonektado sa siya may-ari nung construction o contractor agency, hindi pwede. Teka muna, mukhang pareho rin yun, di ba? So dapat na malinaw yun. I don't know why COMELEC said merong gray area sila. Siguro naman nag-iimbestiga lang, kaya naman nasabi niya yun. Baka nga, tingnan natin muna kung ano magiging resulta nila. Pero as I said, sa amin, Electoral Reforms Committee dapat ang tumingin yan. Okay, Tito Sen, nung nakapanayam namin ang pick-up dito several weeks ago, nagulantang ako actually, yung mga na-blacklist, ang blacklist nitong mga contractor na to, 1 to 2 years lamang, depende siguro sa severity nung ginawa. Ngayon, si Secretary Vince Dizon nag-announce na kapag blacklisted for life. And I'm wondering if you want, sa inyo sa legislatura, if you want to institutionalize it by crafting a law disallowing blacklisted companies from participating in bidding for government contracts na may due process, kasi baka naman yung karibal mo, di ba, may nagsasour graping, sinet up ka, di ba, no? So, isa batas ito na pag blacklisted ka, at saka yung paraan para malaman din na blacklist yung isang kumpanya mo, set up ka ng panibagong kumpanya pero kayo-kayo pa rin, hindi ba? Yung lahat na lang ng modus ng pandaraya gagawin. Tito Sen. Yes, correct. Dapat yun, ganun. Pagka na blacklisted na, ngayon yung mga miyembro, makikita naman nila sa SEC, di ba? Yung listahan ng mga members ng korporasyon. Dapat meron din parang warning ang pick-up doon. So, yung malaking kailangan ayusin din sa pick-up. As a matter of fact, medyo hindi ko rin gusto yung mga sagot sa akin, lalo na yung executive director nila. Nung kinakausap ko medyo parang helpless sila pero pinapayagan nila. Hindi ba pwede yung ganun So, yung kung blacklisted ka, dapat yung blacklisted ka na. Nangyayari dyan, blacklisted ka, pagkatapos ng 1 year, pwede uli. Pero ito, yung ginagawa, Tito Sen, diba, nag-set up lang ng mga dami-dami, nakita mo, empleyado niya, yung may-ari, tapos yung pamangkin niya, pinsan ng pamangkin niya, eldesan niya, di ba yung ganun? Alam mo naman na, yung napapaikutan. Correct, hindi lang napapaikutan, talagang bubulag-bulagan yung pick-up. Sigurado may gumalaw dyan. Alam na natin kung ano nangyayari, malamang, di ba? Para payagan. Dapat pagka sinabi mo yung salitang pick-up, kasunod nun, appointee ni Digong, ganun. Para talagang solido ang atake, Brad, para pagka narinig ni Marcos Jr. tong interview mo na to, talagang ramdam niya na, talaga ito si Soto, aso ko to. Ganun yun. Ganun yun? At saka, alam niyo ba kung ilan pala yung accredited ng pick-up? Ilan po? Sa buong, 45,000. Wow. Contractors. Wow, 45,000. Tapos 15 lang yung nakakopo ng ano. Yun yung accredited. May mga ligaw pa dyan. Yung mga nangihiram ng lisensya. Mga illegal. Isa pa yung practice
na yun, Mati. Yes, Yung nagpapahiram ng lisensya. Tito Sen, babalikan ko lang yung sinabi mo kanina, no, na tama nga na we move forward, tapos pero we have to look back also. Sa mababang kapulungan, ini-insist po ni Congressman Toby Chanco na ipaupo si Congressman Zaldico because he was the chair of the Appropriations Committee. At gusto rin niya imbitahin si former Senator Grace po. Sa Senado, kayo ho ba ay ano po yung inyong sa loobin nyo pagdating po sa ganito? Will you recall, like Ali also mentioned earlier, former Secretary Mark Villar is who's there. Very quiet. Who's very quiet. Tapos si former Senator Grace po, who was the chair of the Finance Committee. And then, paano po yun, Senator Tito Sen? Sa akin, I will speak for myself. Correct. Kung gusto nating luminaw ang usapan, kailangan kausapin natin sila. Hindi natin pwedeng palampasin na ganun-ganun lang. Gusto natin luminaw to, kailangan makakausap natin. Makausap natin si Saldi, kausap natin nila, si Saldi, makausap namin si Grace. Di ba? At malaman namin kung ano nangyari sa bike. Hindi, ganito. Makausap namin si Grace, makausap nila si Saldi. Tapos magkaalaman kung magkano ba talaga ang naging onsiyan, kung bakit nagkaganito ang labanan, di ba? Sabi ni kasi ni Ma'am Sas, talagang ang nangyari ho dyan, onsihan. Ikaw. Okay. So, at the moment, yung DBCC ang nag-uusapan sa Senate ngayon as far as the budget is concerned. So, nandoon kami. Yung issue ng Congress na yan na gustong imbitahan yung mga dating legislators or incumbent legislators, nasa kanila ngayon yan. Sa amin, nandoon pa lang kami sa Blue Ribbon na konektado doon sa mga flood control na mga ghost projects at flood control na palpak na projects at possibility of changing the law, creating the CIAP, the PICAP, di ba? Ganon. Pero, yung DBCC ng budget, kaya nandoon na yung Secretary of Finance, si Ralph, nandoon na ang DPM, nag-hearing na ang Committee on Finance ng Senado, headed by Sharon Gatchalian, kahapon at 2 days na. 2 days na yung DBB, Development Budget Coordinating Committee yun so yun yung grupo. So ando doon pa lang. Ako nag-umpisa ng patshot na yung tanong ko doon. Tinanong ko lang yung tungkol doon sa nangyari sa DPWH sa budget for 2025 Pero papunta pa kami doon. So papunta kami doon. Pero right now, it's being handled by the Committee on Finance. Okay. Na ito pa lang sa 2026 proposed national budget, may red flags na pag-uusapan namin mamaya. Pero ito, wala. Tisipakin namin yun. Huwag kayong magkalala. Nakita na namin yung listahan Oo nga. Kahapon, yung grupo ng minority. Si Ping, si Risa, ako, si Lauren. Kaya nga. Si Migs, pati si Kiko. Doon sinisilip namin yung listahan. Sabi, hindi pwede ito. Ito na naman, uniform ng presyo. 100 million, 100 million, 100 million. Naku, andiyan na ulit yung mga tagabantay natin. Hindi pwede yun. Sipakin natin yun. Siguradong kakampihan kami ni Presidente ron. Alam mo nga, hindi ko alam, hinga ka ng reaction, na-intriga ako sa sinabi ni Senator Loren Legarda dahil bago na yung kalihim, bakit hindi natin let's scrap yung actually budget ng DPWH, let the new Secretary Vince Dizon craft the 2026 budget for DPWH. Tito Sen. Siguro for the next year. Too late ngayon kasi January, February yung budget call ng mga agencies galing sa mga regional. Wala nang time. Wala nang time. Nakasubmit na nakasubmit na, na-net na nakasubmit na ng Presidente. Too late for this year. Maybe next year. Yung debate sa Tito Sen, yung kasi naging Senate President ka rin naman, yung debate about yung ini-insist kasi ito, hindi. Congress has the power of the purse, which is true. Hindi po ba? Pero ano yung extent that the lawmakers can modify the budget submitted by the executive to the legislative branch of government? Dahil kasi sabi ng Pangulo, hindi na daw niya nakilala yung 2025 na isinumitin na GAB dito sa Kongreso. Pagbalik sa kanya, hindi na niya makilala. And then,
nagbanta na itong 2026 budget, hindi daw niya pipirmahan kahit pa magkaroon tayo ng reenacted budget. Yung issue ng power of the purse, Tito Sen, ano yung extent na pwede niyong baguhin yung sinumiting NEP? As long as it's not injurious to the budget and to the country. Injurious yung ginawa nilang power of the purse noong 2025 Hindi, hindi. Yung power of the purse, kasabihan lang yun kasi nanggagaling ang ina-approve o nira-ratify ng Congress ang budget. Di ba? Kaya they have the power of the purse na tinatawag. Pero kasabihan na yun. Hindi ibig sabihin no, kung ano yung budget ng presidente, pwede mong bulat-latin yun at galawin mo at ibahin mo. Kukunin mo yung napakalaking budget sa Department of Education, aalisin mo. Sa Department of Health, aalisin mo, ilalagay mo sa DPWH. Sino nag-alis? Sino nag-alis? Diba? Sino nag-alis? Bakit hindi natin mabanggit kung sino yung nag-alis? Diba? Para para ika nga talagang solidong solido at sinserong atake. Ha? Kung magkaalaman na, ika nga, diba? Hindi yung parinig na naman. Naalala ko tuloy sa'yo si Amy Marcos. Puro sa mga kontrata nyo. Aba, hindi power of the purse yun. Ano yun? Robbery of the purse. Robbery of the purse, oo. In line with that also, Senator, marami rin pong mga lumabas na mga balita na yung mga LGUs rin po, no, hindi nila alam na may mga proyekto na pong ginagawa ang DPWH kasi daw supposed to be national, so wala nang pakialam yung LGU. Paano rin po natin magagawa po yan na talagang may check and balance po between the LGU and the implementing agency po? Kasi nga, ito ngayon, yan ang alam ko, inaasikaso ni President Marcos yan. Ngayon, gusto niya manggaling sa mga regional, sa mga local development councils, ang mga pangangailangan. Yes. Kaya, yung mga local development councils, siyempre, kasama dun yung mga mayors, mga governors, di ba? At pati mga vice mayors, pati mga konsyal, kasama rin sa mga ganun Alam nila yung mga proyekto dahil yun ang mga proyektong hinihiling nila at pinararating nila to sa Regional Development Council na siyang nakakarating sa Pangulo. Pero ang nangyayari nga, yung mga distrito nang kikialam hindi alam ng mga mayor, ng mga distrito, di ba, lalo na sa probinsya, isang distrito, ilang municipality ang nasa loob. Meron. Di ba? Yung mga ganun So hindi alam ng mga mayor na yung congressman nila meron ganito, gano'n. Mabigat pa rito, dito sa 2025 budget na to, tingnan natin yung mga nakaraan kung gano'n din. May mga insertion ang mga congressman, hindi sa district nila. Correct. Oo, wala sa distrito. Kaya may pass-through rate. Diba? Pakialam mo doon. Di ba? Bakit? Kaya talagang sasabihin ng mga mayor, anak na Chopa, wala naman. Hindi namin na yun Hindi namin alam yan Talagang hindi na alam Hindi alam ng congressman nila yun Ito, Tito Sen, linawin ko lang kasi yung binabanggit na kasi umamin yung Henry Alcantara ng First District of Bulacan na siya ay nagkakasino, na ungkat yun. At inamin niya yung kapabayaan niya na talagang he trusted his project engineers na supposed to be in-inspect na tapos na yung project kaya niya pinirmahan. Kaya binayaran ng DPWH. Doon tayo sa pagsusugal ng government employees. Noong isang hearing nitong late August, I think August 26, sinabi po ng Civil Service Commission, yung chairperson nila na si Marilyn Barua Yap, na wala pa raw batas na nagbabawal sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno na magsugal online o kahit dun sa land-based, tulad ng mga casino. Legal naman, Yan pa may PAGCOR license. Basta't labas ito sa oras ng trabaho. Yun po ang paglilinaw ng CSC chairperson na si Marilyn Barua Yap during that hearing. Mali siya ron na nakalimutan ko yung title ng batas tsaka yung provision na yan kalimutan ko lang, pero mali siya ron. Pinagbabawal yun. Basta sa loob ng Pilipinas, bawal ka. Basta government employee ka, para may executive order yata siyang pumunta ka sa Macau, pumunta ka sa Las Vegas, pumunta ka sa Singapore, gusto mo doon ka magsugal. Pwede ka, hindi bawal yun. Pero dito, bawal yun. As a matter of fact, pangit pa rin. Like for example, isang district engineer ka,
ng isang distrito sa Pilipinas, pupunta ka sa Macau, doon ka magsusugal. Magkano ba sweldo mo? Ano ka lang Salary yung grade. yung salary grade 19 eh. Kasi papatalo ka ng salary grade 150 million. 17 eh. Paano ka nakakapagpatalo ng milyon-milyon sa casino? Correct, oo. O, di ibig sabihin nangungurakot ka, obvious naman yun. So, Tita, ko lang i-PS ko, ang only prohibition, ang tanging pagbabawal lang provided under executive order lamang daw, ika niya, issued a few years back, bawal ang government employees pumasok sa